award si Ate Glenette for the second term nito, no? Second term. Congratulations! Oy! Congratulations! Second term niya na, award. Diba? May award si Ate Glenette today. What now? September 1? September 1. Semester 1. No, ate, is this semester 1? We should be semester 2. Why, it's only okay. Nagsininggitay pa. So, mayroong award si Ate Glenette sa school niya. So, yan. So, yan, may award si Ate Glenette. Umiyak na si Elise at saka si Noah. What's wrong? Typical nanay. What's wrong? So, yan. Ha? So, nakatanggap si Ate Glenette nga ng award. So, iba dito sa kanila, guys. Dito sa school niya na inanuhan niya na, tawag doon, na ininduran niya is, wala silang mga recognition. Parang mayroon silang flag ceremony, tapos ibibigay yung award sa'yo. So, wala talaga sila yung papunta sa atin na kapag mag-award. Wala kayong recognition, di ba? Wala silang recognition dito. Hindi sila nagsasayang ng oras. So, wala talaga. Wala silang recognition. Kaibahan talaga dito sa Australia, guys. Hindi sila masyado sa yung mga award, yung mga ganyan. Pero mayroon naman, sa primary parang nakikita ako mayroon sila. Meron din naman silang, pero hindi talaga kagaya sa Pilipinas na yung mayroon talagang walang klase, tapos pupunta yung mga parents. Dito sa kanila, bigay lang. Pero sa primary ata, parang medyo, mas nakikita ako, mas marami. So, hindi ko alam baka iba-iba yung mga per school. Pero sa kanila ganun. Pangalawang award na to ni Ate Glenette at wala silang recognition. Tapos dito sa kanila, guys, how many months na ka nag-school, 7? 8? 12. No. 8 months. 8 months na siya. 8 months, kay August naman ngayon. Pa-September na. So, mag-8 months, mag-September na siya. Wala pa din siyang never silang alam mo yun, project. Wala silang mga project, wala silang mga ganun dito sa Australia. Hindi ko alam kung, isa naman kasi, di ba, masyado naman kasing, yung mga sa Australia. So, doon sa Pilipinas kasi hindi naman lahat nabibigyan ng gobyerno kasi lalo na pag malayo-layo na lugar, 'di ba? So dito sa kanila talaga, guys, yun lang talaga yung wala talaga. Kung nandoon pa si Glenette sa Pilipinas dati, my God, para akong mabaliw sa sa project, lahat dito ni isa wala. Wala nga kayong homework, 'di ba? Wala sila masyadong homework. Year 8 si Ate Glenette. So, wala silang homework. Minsan, nakikita ko si Ate Glenette, gumagawa siya ng homework. Pero, wala talaga yung araw-araw may homework or every 2 days o mga ganyan. Wala din silang mga homework dito. Tapos, yun na nga, wala pa silang mga project. Wala sila. Basta yung mga bata dito, hindi masyadong aligaga sa mga gagawin sa school. Parang tinanong ko yung isang parents na yung anak niya dito na talaga nag year 1 hanggang classmate ni Glenette. Tapos sabi niya na dito daw is minimize nila na magbigay ng homework sa mga bata para mayroong time yung mga bata man na mag-rest pagdating sa bahay. Yun yung ginagawa. So, kasi pag may homework, siyempre gagawin pa yun ng mga bata. So, minsan daw, kung mayroong ginagawa yung mga bata na ginagawa nila na hindi natatapos sa bahay, sa school, yun yung pinapadala sa bahay. Pero, as soon as parang, ang daw talaga is dapat
tapusin sa school para hindi na siya madala dito sa bahay. So, yun yung sabi ng friend ko. So, baguhan lang kami sa school dito. So, hindi ko pa din alam yung mga pasikot-sikot. And yes po, libre po dito yung check-up ng ipin nila. Yung, dito sa Australia, ang mahal ng pagdating sa dentist. Kasi ang mahal dito ng dentist, guys, hindi kasi siya kagaya sa mga hospitalization na libre, yung mga check-ups libre dito sa pagdating sa Australia, pagdating sa ipin, dentist is mahal talaga siya. So pasalamat ako kasi libre yung sa kanila. So last time, parang nakwento ko ata doon sa Facebook page ko na si Glynette is mayroon siyang check-up sa ipin niya. Tapos, mayroon siya lang parang nilagyan ng filling doon kasi nga, parang mayroon daw gap. So, gusto nilang lagyan ng filling. Tapos, libre lang yun, guys. Parang may 4 or 3 ipin. Libre lang yun. Kung sa dentist yun na normal dentist, my God, mahal na yun. Pag check-up lang is parang 150 to 200 ata yung check-up dollars. Tapos siyempre pag filling pa, siguro mga 200. Basta mga 200, 350. Yun yung pinaka-minimum talaga pag magpunta ka sa dentist. So, yan. Hindi sila masyado dito. So, yun pag-usapan natin yung school nila dito sa Australia. Wala din silang, ate, may books ba kayo, te? May books ba kayo? Yung may books ba kayo dito na dinadala sa school? Wala. Mayroon silang mga notebooks na, yung notebooks na binili ko kay Glynette, yun yung binili ko, yun yung ginagamit niya ngayon. So, ilan yun? 8 or 5? 5 lang yun. Yun na yun. Hindi na ako bumili ng iba. Wala na. Tapos, mayroon silang cooking ngayon. May subjects siyang cooking. Libre lahat. Yung ingredients, wala. Wala lahat. Libre. Tapos, PE nila, guys, yung napakaano nila dito kasi yung PE nila, yung uniform nila is pwedeng pang PE na. So, napaka-practical nila dito. So, hindi na sila magbibili ng uniform na para pang PE. Ganun yung sinusuot nila na everyday uniform. Yun lang din ang ginagamit nilang pang PE. Yun. Kaya parang hindi ka mahirapan na, di ba sa atin sa Pilipinas, pag mayroong uniform, tapos mayroong pang Wednesday sila, mayroon din naman silang pang casual dito, pero hindi every Wednesday. Tapos mayroon din sila ditong, pero yun nga, wala silang uniform na pang PE lang talaga. Hindi ko alam sa ibang school, so I'm talking sa school ni Glynette. So yan. Hi guys, good afternoon. So this is my afternoon. Watching these 2 boys playing in the backyard. So, ganyan. You okay, baby Noah? So, there. You need to go to the step, buddy. Alisa ba ka na ko ihatag? Asa naman ka? Cake daw kay naka-award ka. Di ka masugot ani nga cake? One of the ang sarap kaya nito. Oh my God, I forgot. Daddy's cat didn't eat the chocolate. Push mo lang yan sa Facebook.